Talagang wala na talagang pag-asa ang ICC na maging maganda ang takbo ng kanilang 2027-2028. Parang lumuhod na ang ICC sa Asian countries at saka sa ibang bansa na nag-withdraw ng kanilang tawag dito pagsuporta sa ICC. Lugmok na ang ICC at posible sa taong ito ay talagang wasak na. Wala ng ICC. Kasi ito kabibig nanawagan ang ICC sa Chad at Venezuela. Kasi ang Chad at Venezuela ay talagang nag-withdraw na sa ICC. So wala na namang kita ang ICC. Wala na namang magbibigay budget sa ICC. I think tanging ang Japan na lang at Palau sa Asia ang naniwala sa ICC. At ang Japan ay nagdududa na din sa ICC, mga kabibig. Ito kabibig basahin natin. Ang ICC ay nalulungkot sa desisyon ng Chad at Venezuela na nag-withdraw at talagang nanawagan ng ICC na i-reconsider yun na, please. Maawa kayo sa amin. Sabi dito, the presidency regrets this development. Natural. Talagang mayayapos talaga ang presidency sa ICC. Tomoko. Tomoko nga, lumuhod na sa Japan. Nagmamakaawa na si Tomoko na sana. Japan, maawa ako sa inyo. Kausapin nyo ang Asian countries na wag na silang mag-withdraw sa ICC. Ito pa. It said that withdrawals from the Rome Statute that set up the ICC risk undermining the collective pursuit of justice and weakening global efforts to end impunity. Ay, weakening daw. At talaga. It added ICC stands at the heart of international system of accountability. Talaga ba? Accounted din ba yung mga nakausap ni Treliling sa Pilipinas kung saan they are well taken care of sa hotel ni Zaldico? Accountability ba yun? Kung saan may mga resibo na madaming pinadala sa ICC, mga packages. Remember, ang 18X man ang nagbulgar dyan. Accounting ba yun? Accountability ba yun? Nakakatawa naman itong ICC. The presidency, Tomoko, calling the Chad and Venezuela to remain committed states parties to the Rome Statute. Ay, excuse me, hindi na talaga. Venezuela announced its withdrawal from The Hague based on July 25. And Chad, 2 days later, ang bilis, both accused the body biased in the investigations. Si Bangag, si BBM, pwede ba siyang magsalita na bias ang ICC? I'm not sure. Diba? Earlier, the United States launched a diplomatic offensive against the court, with which it accuses threatening Americans, promising new sanctions, and calling on other nations to quit. Pero si BBM, parang walang pakialam. Parang sabi niya, hindi tayo mag-quit dyan. Kasi malaking tulong sa akin yung ICC. Bakit? Kasi si Digong nandun sa ICC. Wala yung yung pwedeng makasira sa aking pagka-presidente. Kasi pag nandito si Pangulong Duterte sa Pilipinas, I'm sure, kagwat ka na talaga ang rally ngayon, baka mananawagan si Pangulong Duterte na pababain na si Bongbong Marcos. And knowing powerful ang boses ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang una talagang inisip ni BBM na iligpit, ikidnap, or ikulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. And take note, sobrang 1 taon nang nakulong si Pangulong Duterte doon, pero wala pa rin trial. Kinulong pero wala pang klarong kasalanan. Tama, ito ba yung tinatawag na accountability ng ICC? ICC naman, huwag yung gagawin ang mga tao. Ginawa nyong
ano ba, ginawang tuta ng ICC si BBM at saka si Trililing, sabi ni BP Sara. Kaya, ICC, yung galawan nyo yan, the more na bumagsak ang ICC, nung si Pangulong Duterte ay ikinulong nila. Nag-trial pa sila. Kasi akala nila yung trial ni Pangulong Duterte ay makakuha sila ng simpatya. Hindi Habang nagtatrial sila, may mga Pilipino, may mga OFW na nagrarally, shouting for freedom ni Pangulong Duterte, iuwi nyo na ang matanda. Diba? Pero ang ICC hindi pa rin nagpapatinag. O ngayon, kolektahin nyo ang karma nyo, isa-isa. And I'm sure marami pang ibang bansa ang aalis sa ICC. Ito si Atty. Harry Roque para bigyan tayo ng lecture, ng impormasyon na pwede nating pag-aralan, isipin, at the same time, sana someday ay makakauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin niyo po. Ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. So kaya lang na nakulong si Tatay Digong dyan, kinidnap nga ni Tatay Digong at ako, bagamat nagdesisyon ng ICC na meron silang jurisdiction, hindi pa po tapos yan. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction, ICC lang ang magdedesisyon yan. Hindi po. Dahil ang ICC naman, wala naman pong teritoryo yan. No? Ultimately, yung bansa kung nasaan nakakulong si Tatay Digong ang mananagot kung mali ang pagkakakulong kay Tatay Digong. Kaya hindi pa po tapos ang usapan dyan. Kaya lang, hayaan natin umusan ng proseso kasi kampante naman ako na ngayon na the pressure is on the ICC, talaga mag-iisip sila ng mga pamamaraan para maiwasan yung mas marami pang bansa na bumitiw sa ICC. At yan ay sa pamamagitan ng pagkilala na kapag wala ng jurisdiction ng ICC, hindi ba kikialam ang ICC? At talaga namang wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas, kaya dapat hindi siya makialam. Alam niyo malungkot, samantalang si Senator Bato at yung mga dating PNP chiefs ay nakipagpulong sa akin para talagang paghandaan. Si Tatay Digong hindi. Kaya I cannot say, kaya ako wala sama ng loob na hindi ako napipili na abogado ni Tatay Digong other than, siyempre di naman ako makapasok ngayon kasi nga wala akong passport dahil asylum seeker ako. Dahil hindi niya sinabi ever na kukunin ako abogado. Bakit? Kasi hindi niya akalain talaga na siya ay mahuhuli at malilitis sa ICC. Kapag yan sinabihan ko na PRRD, kailangan natin pag-usapan ng ICC, paghandaan, ang sasabihin niya, ay nako, huwag mong pansinin yan. Dahil wala nang jurisdiction yan. Hindi na tayo pwedeng litisin. Yan po talaga ang sagot niya. Samantalang ang sagot nila General Bato at ibang PNP chiefs, paghandaan natin just in case. Yun pagkakaiba. Si Tatay Digong, sigurado na walang jurisdiction ang ICC kaya hindi dapat paghandaan. Kaya nga, di ba, pinayagan niya na mag-imbestiga yung mga ICC investigators. Alam niya yan. Yung sinabi ni BP Sara sa talumpati niya sa ICC, alam niya yan. Alam ko rin yan. Bakit? Ay nako, wag na. Wag na natin sabihin kung bakit ko alam din. Okay? Pero alam po yan ng aking mga kaklase sa law school kung bakit alam ko mga gawain ng mga investigators sa ICC sa Pilipinas. Gayong ako doon mga panahon na yon ay nasa Malacanang. Pero in any case, sabi ni Tatay Digong, hayaan mo sila mag-imbestiga. Pakialam mo sa kanila. Wala na naman sila jurisdiction. Pero sila ba to, kahit papano, pinaghandaan. Hindi ko lang alam kung yung mga pinag-usapan namin na mga dokumento na posibleng ebidensya ay nakalap nila kasi nagkaroon ako ng initial list of documents na kakailanganin natin. Hindi ko alam. Pero siguro, wala na yun. No? Kasi nga, nagtatagbo ngayon si Senator Bato. No? Anyway, pag lumutang naman si Bato, I'm sure he can confirm this. Again, hanggang hindi po ma-approve yung aking asylum, hindi ako makakapasok as lawyer dahil wala akong passport. Pero bumuo naman po ako ng team. Pinarating ko kay Senator Bato sa pamamagitan ng Atty. Torion at ng kanyang asawa, yung team na binuo ko na palagi ko naman pong sinasabihan, be ready, be ready. Okay. So anyway, ang kwento, 2 weeks ago, may naghudas. Pero matapos na may naghudas, yung pinagsabihan ng hudas, winardingan din si Bato dahil kabaro. Kaya naman, walang nangyari 2 weeks ago. Pero nung lumabas itong balita-balita na baka nahuli na si Bato, well, unang-una,
hindi po ako maniniwala sa kahit anong sasabihin na ng gobyerno. Kasi kita mo ginawa nila kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, hindi natin alam talaga kung ano nangyayari. Basta ginawa lang nila, kinidnap, pinadala. O, until nag-imbestiga ang Senado, hindi natin nalaman, ni wala pa lang request na binigay ang ICC sa Pilipinas to cooperate for the apprehension. Walang red notice alert ang Interpol. Basta na lang unilaterally, sinabi ni Marcos, dalhin na yan sa dahig. Kaya ako, maski sabihin ng gobyerno, hindi pa nahuhuli, naku, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, syempre, alam nila na meron pa nakabinbin na petisyon si Senator Bato, kasama yung petisyon na hinain natin, no, para kay Congressman Pulong, na nagsasabi na hindi dapat surrender si Tatay Digong sa dahig. No? So, kapag yan na-resolba at nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na talagang wala ng jurisdiksyon ng ICC at hindi naman sakop ng ICC ang Philippine Supreme Court. Ang Philippine Supreme Court ay magdedesisyon ng sarili niya kung may jurisdiction pa o wala ng ICC. Eh syempre, hindi na po pwedeng arestuhin ng mga otoridad sa Pilipinas yan. At dahil dyan sa pendency ng kaso na yan, ang gagawin nila, parang ginawa rin nila kay Tatay Digong. Wala nang delay. Wala nang harap-harap sa lokal na hukuman. Wala na yung mga probisyon ng ICC na yan. Basta isasakay sa eroplano at dadalhin sa dahig. Kaya nga, listo rin naman ako doon sa legal team na binuo ko, maski hindi ako makakapasok ngayon dahil wala pa akong travel document, at least sigurado na may legal defense kaagad si Bato. Bakit kailangan yun? Kasi nga po, ang daming ambulance chasers dyan sa ICC. Nakakadiri ang mga abogado na magpepresenta sa kanilang mga sarili para maging abogado ng mga akusado sa ICC. Bakit? Kasi meron nga pong legal aid. Miski walang pera yung akusado, malaki-laki yung legal aid. 30,000 euros a month yun for a team. Actually, maliit yan kung ikay nakatira sa Europe. No? Pero po pwede na rin. At saka yung prestige kasi of having said na umarap ka na sa ICC. Yun ang pinaglalabanan dito. Pero more often than that, kita mo, si Tatay Digong, hindi rin nag-legal aid, may kakayahan naman ang mga naaakusa dahil nga mga dating presidente, mga dating PNP chief, mga senador, siyempre kahit paano makakabayad naman niya. Kaya nag-uunahan yung mga mokong. Alam nyo, dati, naging vice president pa ako ng International Criminal Bar, vice president for Asia. At taon-taon, nagpupunta ako sa pagpupulong namin habang binubuo yung ICC bar. At dyan nga po, naging unang presidente itong si Peter Haines, kaya narekomenda dahil siya yung naging presidente ng ICC bar. At aktibo-aktibo po ako doon sa pagbuo ng ICC bar. Tumigil lang ako mag-attend kasi lahat ng mga meetings namin annually, gastos ako ng gastos. Wala naman akong kliyente. So lahat yan, talagang sayang lang, tinatapon lang ang pera. Tapos pagdating doon sa pagpupulong, mag-aaway lang at saka ang mga French at English lawyers. Kasi matindi yung competition ng French at English lawyers. Kasi ang language ng hukuma ng ICC ay French and English. So banatan lang sila na banatan. At kung mag-away sila, ibang klase, talaga sigawan, kulang na lang, magsuntukan. Sabi ko, wala naman akong kinikita rito, titigil na ako at hindi na ako nag-active doon sa International Criminal Bar. Bagamat, naging prutas ng aming naunang mga ginawa, yung ICC bar na pinumunuan ni Peter Haines na ngayon ay abogado ni Tatay Digong. So malinaw po yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kinakailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Dahil ang totoo dyan, idediretso nila sa dahig dahil takot sila na baka anytime mag-desisyon ng Korte Suprema na wala na jurisdiction ng ICC at hindi na siya mapapadala sa dahig. Abay baka makaboto at baka manggulo pa si Bato sa impeachment trial. Yan ang iniiwasan nila. Okay? Anyway, pag-usapan din po natin sandali kung ano nangyari kanina sa impeachment. Sa totoo lang, wala pong masyadong nangyari.
patuloy po yung mga ina-identify nila mga records, patuloy yung pagpipilit ng prosekusyon na may mga irregularidad, pero patuloy naman ang sinasabi ng depensa na unang-una, lahat ng mga sinasabi ng testigong yan, at pareho pa rin naman pong testigo yan, ay personal observations niya at hindi naging resulta ng isang notice of disallowance na magiging decision mismo ng COA. In fact, yung notice of disallowance hindi pa yan yung pinal. 'Di ba? Kinakailangan umakyat pa yan sa COA Mbank para maging pinal. In other words, walang personal observation na katibayan na nangurakot si BP Sara ng kanyang confidential fund. Yan ay personal na observation lamang. Pero importante na inamin nitong witness na ito na wala siyang nakita ni isang sentimo na confidential fund na napunta sa bulsa ni Inday Sara. So dapat talaga i-dismiss na yan. Sa tingin ko, dahil ito'y 13th day na at everyday cost the taxpayers 25 million at sa ngayon wala pa talaga silang direktang ebidensya na nagpapakita na kahit anong kasalanan ni Inday Sara, nagsisisi na ngayon yung mga prosecution na yan. Kasi alam mo, pag ito walang nangyari sa kanila, wala naman talaga mangyari dahil walang ebidensya, talagang sira ang kanilang mga professional careers. Ang problema, miski sabihin na natin na sa politika, gigipitin ng mga senador para bumoto para sa conviction, kapag nakita naman ng taong bayan, wala talagang ebidensya at sa ngayon, wala naman kahit anong ebidensyang napapakita pa, baliwala yan. Baka yan pa ang inaantay ng taong bayan para talaga magkaroon na ng people power. Ang isang conviction na walang ebidensya, no? Hindi natin alam. Pero siyempre, hindi natin ma-explika kung ano nangyari sa mga naunang kasaysayan natin na 2 beses na nag-people power at ngayon, hindi pa nag-people power. Sa tingin ko, ako meron akong personal na dahilan na naiisip pero that's not for public discussion. Tsaka